Nung first week sa pastoral, told me na to quit my job. I didn't say why in front of dearest Papa and dearest Mama. I just kept silent. Then, nag-usap kami ng Mami, beloved Pete, sabi ko, Ma, pinag-resign ako ng dearest Papa. Wala ring sinabi ang dearest Mami, my beloved wife, beloved Peach. So, pagpasok ko sa Channel 4, nagpaalam ako sa station manager at saka sa assistant station manager. Sabi ko, Sir Dodi, Tita Pat, sabi ko, I think magpa-file ako ng resignation. Tinanong ako nung station manager, sabi niya sa akin, di ba kailan ka lang nag-asawa? Yeah, sabi ko, pang 1 week. Sabi niya sa lahat na nakita ko na nag-asawa, ikaw resign. Kasi ang alam ko, pag nag-aasa, naghahanap ng trabaho, or kailangan may trabaho. Sabi ko, hindi ko alam. The next time na nag-usap kami ng dearest Papa, sabi ng dearest Papa, hindi ka na pwede sa labas kasi bago na ang buhay mo. Alam nyo, ako nagtanong. May inang pala hindi nagtatanong. Mas mabuti palang sumusunod. Kasi time will come, yung pagsunod mo will change your life slowly, 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 moving to perfectly. Alam nyo, tinuruan ako ng dearest Papa to wait, see, obey. No ask. Don't ask. Kasi the moment you ask something, you have doubt. Yung kaibigan mo nga, yung mga close sa'yo, pag may sinabi, naniniwala ka. Yung boss mo nga, sabi nga ng dearest Papa, pag sinabing papasweldoin ka ng 15 and 13, naniniwala ka. E paano pag dumating yung 15 and 30, hindi ka pinasweldo? You work. Sabi ng dearest Papa, mas maniwala ka sa pangako ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, marami akong nakitang kakaiba sa ating minamahal kagalang-galang na mahal na pastor. There was a time, nandun tayo sa Cuneta, may nagpa-pray sa ating minamahal kagalang-galang na mahal na pastor. Ang sabi, it is all about the Carabao story. I think, alam niyo yun. Ang sabi, mahal na pastor, pwede niyo pag-pray kami magkaroon ng kalabaw? Aming lugar, ang mahal mag-arkila ng kalabaw. At pag nag-anihan, masyadong maliit ang aming naiiwan sa amin, kulang bayad kasi ng mga abono, kasi ang mahal ng renta ng kalabaw. Sabi ng dearest Papa, sige mag-pray. After a week, mahal na pastor, maraming salamat po. Nagkaroon na po ako ng kalabaw. So talagang pinagpasalamat na nila na meron silang kalabaw. Dumating ang maraming mga months. Ito ngayon ang beloved wife niya. Mahal na pastor, ang tithes po namin. Oh, praise the Lord. Pinagpala po kami. O, nasan si beloved brother? Mahal na pastor, wala po magbabantay ng kalabaw. Hindi po makadalo. Kasi maraming magnanakaw na. Pero mahalaga dumalo, sabi ng dearest Papa. Kaya nga lang po, wala po magbabantay ng kalabaw. Dearest Papa doon sa beloved sister, okay, let's pray. Sabihin natin yung kalabaw mamatay. Kasi mas importante ang kaligtasan mo kaysa sa tinatangkilik sa iyong buhay. Alam niyo, the following Sunday service, nandun yung brother. Sabi ng dearest Papa, patay na ang kalabaw? Mahal pastor, hindi naman po. Naganap ako na magbantay. Pwede naman pala eh. So, these small things, but may impact. See? Meron naman, remember the Talipaw Peace Mission. Commander Robot is the leader of that bandit. Walang nakakaalam nito. Except Brother Hermie. And, of course, mga kapatid, may time na tinawagan, nakababa na ang mga dearest Papa, so with 12 prayer warriors, si Robot na nahuli na. May nagbalita sa dearest Papa.
na si Robot, pinutol yung dalawang paa. Pinapalabas sila, encounter, pinutol yung dalawang paa. Walang salita ang ating kagalang-galang na mahal na pastor. Basta ang ginawa lang ng mahal na pastor, pinatawag si Brother Herms. Brother Herms, bili ka ng wheelchair. Si Brother Herms, walang ask question, obey. Opo. Pagka bili si Brother Herms ng wheelchair. Tuwan-tuwa si Brother Herms. Mahal na pastor, ito na po. Matibay po yan, maganda. Diba? First class daw po yan. Okay. Sabi ng dearest Papa, dalhin mo kay Robot. Sabi ni beloved Brother Herms, kay Robot po. Dalhin mo kay Robot. Alam mo, dumating si beloved Brother Herms sa Camp Bagong Diwa, kung saan nakakulong yung mga Abu Sayyaf. The moment na nakita ni Robot si beloved Brother Herms, ang sabi sa kanya, Hallelujah! Yun ang pagkatawag sa kanya, Hallelujah! Ayan. Tapos, pagtingin ni Robot sa gilid ni beloved Brother Herms, alam niyo, by the way, walang may napuslit lang kasi bawal ang picture doon sa loob ng cell lang yun. Kinalbo nila si Robot. Ang sabi doon nakita niya yung wheelchair. Sabi ni Robot, Commander Robot kay Brother Herms, kanino yan? Alam mo ba rin yan to, Dan? Hindi. Yeah. Sabi niya, sa'yo. Padala ng mahal na pastor. Ako! Alam nyo, si Commander Robot ang pinakamabangis na bandido. Siya yung sinusuka ng sipadan hostages. By that time, si Robot umiiyak parang bata. Ako. Pinakamasamang tao. Ngayon, sabi niya, Brother Hermie, wala akong kilalang pinakamabait na tao kundi si beloved Evangelist Almeida. Kasi nabalitaan ng ating mahal na pastor, your Papa, yung ginamit ni Robot, yung improvise lang na kahoy na ginaganon niya from one place to another. Kaya nung nandun, alam nyo, tapos may Bible study tayo, nakikita ni Robot, nagpapaakyat siya gano'n para tumingin dun sa window para makita yung gawain. Madaming bagay na binago sa atin. Little things noon, pero malaking impact ngayon natin. Alam niyo, sa lahat na nagpapasalamat sa ating minamahal kagalang-galang na mahal na pastor, hindi na sayang ang iyong pagpapasalamat dahil may binago sa ating buhay.